ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM. Philippine Standard Time, alas 2:08 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa! Bantay Banwa! Ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa! Mayang hapon Western Visayas, mayang hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang programa Bantay Banwa. Lunes ng edisyon kita, Mayo 25, tuig 2026. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uling nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Inang inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong nga hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton nga mga balita nga patpaton subong nga hapon, mga kabiyanan pungko na bilang bagong Regional Director sang Police Regional Office 6 si Brigadier General Randolph Tuanyo, ang anay spokesperson tagpamaba sang Philippine National Police. Ginboslan niya mga kabiyanan si Brigadier General Josefino Ligan, nagalagad sang 11 months rin sa bahin sang PRO6. Kag makita na ton nga madamo-damo man sang nalabot ang pamunuan sang PRO6 idalom sang liderato ni Brigadier General Josefino Ligan. Kumusta hunta, ano ba lang mga plano ni General Tuanyo sa PRO6? Prong isagid sa manami nga ginbungat niya kaina sa press conference nga kung pwede once a week ang pagpatigayon no sa press con, just like man sa mga ginahimo niya dito sa Camp Crame nga ti lantaman kinahanglan gid man dito nga regular ang press con ti gina plano niya man nga himuon diri no sa Western Visayas. Kung pinsaron mo no ang ining patigayon sang press conference nagalapad pagid ang impormasyon nga luyag ipalabot sang Police Regional Office 6. Ti sa background niya nakita naton nga ti mas hapos ang pagkuha sang mga necessary information nga kinahanglan mahibaluan sang aton mga kabyanan. Wala kita sang itaguon. Adi amo nang hambal niya kay ina kag kanami gid kag kabati naton sa inyo karon no di sa aton nga pagpangalagad ining press con kay ina porson no sang payag ni General Tuanyo kag sang outgoing regional director si General Josefino Ligan. Samtang sa ibang panaton nga balita, mga kabiyanan, nagtakop na ang pulo ka adlaw nga selebrasyon sang Manggahan Festival. Nag-ulan kahapon, grabe gid. Nag-ulan sa cultural competition, duwa lang ang naka-perform nga wala nag-ulan. Samtang ang tatlo gid ti na tamaan gid sang mabaskog nga ulan. Buo gid yang ulan eh. Last year ganito ya 5 gid ya ka ang kahubon ang naka-experience gid yang naga-perform sila samtang nagaulan. Pero ang nakita naton sini tigululan na ang bulan sang Mayo
We hope nga may mga obrahon nga adjustments ang provincial government. Balik bala nila sa aga. O kung kay kada halos kada gabi duha na ni katuig nga kada gabi ginabutang ga ulan. Tawon ta ko may adjustment pero sa nakita naton masadya no ang selebrasyon sang Manggahan Festival. Samtang sang nagligad no nagbisita man diri sa bahin sang probinsya sang Guimaras. Sa bahin sang probinsya si Senator Ontiveros. Kasi bukas gid siya no gina-consider niya gid ang possibility nga maglagang presidente. 13 minutos magaligid sa takna alas 2 sa hapon sa sining tion mga kabayan pabati naton sa inyo ining mensahe sang bag-o nga regional director sang PRO6 si Brigadier General Randolph Tuanyo. Sa ngalan po ng aming Chief ng Philippine National Police, Police General Senator Sinatratis Jr., kasama po natin ngayon ang outgoing Regional Director po ng Police Regional Office 6. Siya ay papunta, stated as Deputy Director ng Directorate Operations para po sa kanyang opisyal na pamamaan. Baka may mga naiiwan kayong mga katanungan sa kanya bago siya umalis at pag-usapan ng mga ilang bagay kaugnay ng mga susunod natin mga programa dito sa Police Regional Offices sa ilalim po ng pamamahulan ng maraming salamat po sa inyong pagpunta. Thank you very much, sir. Ladies and gentlemen, let's proceed to question and answer. Any questions from the meeting? Renton, Daily Guardian. Hey, Mike. Ma'am, we have mic. Sir, good morning. Sir, Jenny from the Daily Guardian and Philippine Star. Sir, although we were told that leave and reassignment of officers were triggered by normal administrative process, we wanted to hear it from you. What really triggered the leave and reassignment? Kasi parang it was so sudden. Well, at least that's what I know. Kasama po sa focus agenda ng ating GPMB na si General Martates, yung pong management ng resources. Kasama po dyan yung human at yung mga financial resources. Usually po ang nag-trigger sa programa ng GPMB, yung pong retirement at movement po ng mga kasamahan natin sa national reporters. Halimbawa po, yung aming pong movement ni outgoing RD po natin, ito po yung nagsimula sa pag-retire ng ating BCO, si General Pugo. So, obviously, nakakapag po siya ay nag-retire, may kinakailangan pumalili. At yung pumalili naman sa kanya, may kinakailangan palitan po. So, yun po ang nag-trigger ng pag-alis. At yung pong pag-alis naman dito ng ating pong mga regional director, bilang historical po ng mga positions po natin, yung mga RD po initially nilalagay as deputy director po ng mga directorates. Yun talaga yung career pattern namin ko. Ganun din po ang mangyayari sa akin. Pag ako po Lieutenant is marilit na rito, ang initial na binibigay po sa amin dito talaga is deputy director po ng D-Staff. Yun po yung career namin. At kung may mga mababakante po, kami naman po yung aakyat as D-Staff para makuha namin yung postals po. Thank you very much, ma'am. We have Ms. Perla Lena, Philippine News Agency. Good morning po, sirs. Pwede mo na po, sir, weekend. Sir, ano po yung kasi alis na kayo, ano? Ano po yung mga consider po yun na pinaka-significant na accomplishment po ninyo sa Western Visayas? I believe, thank you for the question. I believe for the last 11 months that I've been staying as the regional director, we were able to accomplish the core functions of the PNP, which is the crime prevention and the crime solution efforts. Stated in our PNP mission statement, I'd
the last 11 months, we were able to do that. And I believe with the 9,200 strong men of PRO6, kasama sila na ipapatupad natin yung magandang peace and order dito sa Western Visayas. Okay, thank you very much, sir. And Sir Tuanyo, sir. Sir, may ano pa yung focus ng campaign ninyo dito sa region and in terms sa kampanya against illegal drugs po, meron ba kayong mga new strategies na i-enforce para mas strengthen pa yung campaign? Opo. Unahin muna po natin yung nakikita natin na kauna-unahan na dapat nang ginagawa ng ating kapulisan dito sa Police Regional Offices. Ito po yung tinatawag natin intensification sa police visibility. Alam po ninyo, mabanggit natin, noong sinimula ng April 6, yung Safer Cities Initiative natin, nagsimula siya sa Metro Manila at sinundan ito sa mga police regional offices. Napansin natin, nung kinumpara natin yung datos, noong 2024 April, 2025 at versus 2026, nakitaan natin siya ng pagbaba ng 42% yung ating focus crime. At recently lang po, magmula nilulusan to April 6, 45 days after, bumaba siya ang focus crimes natin na 17%, 16.99. So, 7%. Ano ho ang nakikita nating aral sa mga nasabi nating pagbaba ng statistics? Ito po ay dahil sa pagpapagawa ng intensification of police visibility. Pero po, sinabi nga po ng Pangulo sa isang interview niya, na yung mga datos na ito ay gabay lamang ng Philippine National Police para makita kung kami ay nasa tamang direksyon doon sa mga ginagawa nating strategy. Kasali na dyan yung strategy natin sa mga non-index crime, yung crimes against wanted persons, anti-illegal drugs, anti-smuggling, etc. Kasi sinasabi po, itong datos nito para sa amin lang po ito. Pero ang inihiling ng taong bayan po natin, nationwide, na maramdaman nila yung presensya ng kapulisan sa kalsada, sa komunidad. Kaya po, palalakasin po natin dito, ang tinatawag natin, intensification of police visibility. Kaya po mamaya sa command conference, na kauna-una ang ihilingin ko sa ating mga commanders dito, na magbigay sila ng mga lugar na kung saan sa palagay nila, nandun yung presensya ng pulis. At dito po iaasahan natin na makikita dito sa Police Regional Office 6, intensification of police visibility. Thank you very much, sir. Next, we have Jill Caceres, Kasanan Broadcast Station. Yung Safer Cities Initiative natin, nagsimula siya sa Metro Manila at sinundan ito sa mga police regional offices. Napansin natin, nung kinumpara natin yung datos noong 2024 April, 2025 at versus 2026, nakitaan natin siya ng pagbaba ng 42% yung ating focus crime. At recently lang po, magmula nilulusan to April 6, 45 days after, bumaba siya ang focus crimes natin ng 17%, 16.99. So 17%. Ano ho ang nakikita nating aral sa mga nasabi nating pagbaba ng statistics? Ito po ay dahil sa pagpapagawa ng intensification of police visibility. Pero po, sinabi nga po ng Pangulo sa isang interview niya na yung mga datos na ito ay gabay lamang ng Philippine National Police para makita kung kami ay nasa tamang direksyon doon sa mga ginagawa nating strategy. Kasali na dyan yung strategy natin sa mga non-index crime, yung crimes against wanted persons, anti-illegal drugs, anti-smuggling, etc. Kasi sabi po, itong datos nito para sa amin lang po ito. Pero ang inihiling ng taong bayan po natin, nationwide, na maramdaman nila yung presensya ng kapulisan sa kalsada, sa komunidad. Kaya po, ang palalakasin po natin dito, ang tinatawag natin, intensification of police visibility. Kaya po mamaya sa command conference, na kauna-una ang hihilingin ko sa ating mga commanders dito, na magbigay sila ng mga lugar na kung saan sa palagay nila, nandun yung presensya ng pulis at ito po iaasahan natin na makikita dito sa Police Regional Office 6, intensification of police visibility. Thank you very much, sir. Next, we have Jill Caceres, Kasanan Broadcast Station. Good morning, sir. Sir, as the previous spokesperson of the Philippine National Police, ano po yung pwede namin i-expect, especially the media personnel po under Western Visayas, under your leadership? Ako, ang isa sa mga pangunahing gagawin po natin dito, actually ito po yung pang-apat. Una nga ho, yung intensification of police visibility, ang pagpapalakas ng anti-criminality, pangatlo yung pagpapahalaga sa community partnership,
At pangapat, ihilingin po ng inyong lingkod ang tulong po natin sa ating mga partners sa media na bilang kabahagi ng Police Regional Office 6 na kayo po ang maging mouthpiece sa pagiging transparent ng PRO6 sa paghahatid po ng lahat ng programa, ng lahat ng mga mangyayari dito. Wala po kami tatago dito, transparent po tayo. Kung may pagkakamali ang lahat ng miyembro ng PRO6, ipagiging transparent tayo, papatawag po namin kayo, papaalam namin sa inyo kung ano po yung magiging aksyon na gagawin po ng Police Regional Office 6. Wala po tayo tatago. Ito po ay kaugnay ng mga lahat ng accomplishment, ganun din po yung mga pagkukulang, para makita po namin yung mga feedback sa inyo kung saan po kami dapat mag-improve. Thank you very much, ma'am. Next, Miss Angel May Shudan from Action Radio. Sir, good morning. Angel from Action Radio Iloilo. Sir, any paalala lang po or reminder, especially sa mga police on duty sa field, ano po yung mga gusto nyo pong ipaabot sa kanila, especially yung mga gumagamit ng cellphone while on duty po. Kasi isa po to sa mga dito problem na nakikita parate kahit nasa field sila on duty pero gumagamit po ng cellphone. Bago po yung mga specific na katulad po na nabanggit ninyo, masahan niyo po na i-relay natin ito sa ating mga commanders mamaya po sa aming command conference. Tatlo lang po ang gusto kong ipagawa dito sa Police Regional Office 6. Una, that the members of Police Regional Office 6 should be able to prevent and control crimes. Yan po ang pinaka-number one duty natin. Na ang membro ng Police Regional Office 6 dapat po mapigilan ang pangyayari ng isang krimen. At yung po sinasabi nyo na paggamit ng cellphone while duty, ito po yung isa sa mga bagay na nakikita po natin na napapaabala o nagiging konsiderasyon kung bakit hindi magampanan yung kanilang katungkulan ng maayos. Number two, if the member of Police Regional Office 6 cannot completely prevent and control crimes, at least he should be able to solve it. Kung hindi nila kumpleto na mapigilan ang pangyayari ng isang krimen, at least mabigyan nila ito ng solusyon at kaagad-agad. Pangatlo, if they cannot completely prevent and control crimes at hindi nila kayang bigyan ng solusyon, ang request po natin, huwag na sila maging part ng problema. Hindi na sila maging part ng problema at isusulong po natin ito sa pamamagitan ng pagiging profesional at disiplinado miyembro ng PRO6. Thank you very much, ma'am. Next, we have Miss Marjorie Miani from RMN. Sir, good morning. First kay Sir Tuanyo muna. Okay. Sir, nakasanayan sir pagbago yung mga directors, nagkakaroon ng reshuffling. Ano yung ano natin sir? Are we going to observe like 1 month, 3 months, or what before mag-implement ng reshuffling? Wala naman tayo ma'am na tayong nanibigay sa ating mga commander. Pero po sa aking panunungkulan, sa level ko po ngayon, wala po tayong implement ng reshuffle. Maliban na ang reshuffle ay magmumula sa national headquarters. Usually naman, sinasabi ko nga po, kahit saan po ako ma-assign, ang lahat po nagadatnan ko kung ikaw ay bad shot doon sa mga commander na aalis. Pagdating sa akin, lahat kayo back to zero. O obserbahan po kung anong performance ko. Meaning po, sa panunungkulan po natin, performance po ang batayan po natin. Sir, how about sa illegal drugs? Sa illegal drugs dito, sir, yung marami yung naging accomplishment ni General Ligan. And ano yung plans natin, yung approach natin dito sa Western Visayas, sir? Nabanggit din po natin na yung mga magaganda na simulan ni General Ligan, ito po ay papapatuloy natin. At palalalimin pa po natin yung ating mga accomplishments na naiwan po dito. Sapagkat nakakahiya naman na kung ito po ay tatapatan lang natin, kinakailangan, siya po ay direct and direct class ko, kinakailangan, ipakita ko rin po kay General Ligan na kaya din po natin at palalimin po natin yung ating estrategiya. Yung specific po kung paano natin i-implement to, mamaya po sa command conference pag-usapan po natin. Hindi lamang po kaugnay ng usapin ng anti-illegal drugs. Lahat po ang tinatawag na ng non-index crime. Yan ang magiging marching order natin. Pababain natin yung 8-box crime at pataasin natin yung numero ng non-index crime. Kasi ito po mga non-index crime, ito po yung mga police-initiated operations na kapag hindi po nagtrabaho kung may isang police, magiging wala pong datos po. Thank you, Sir General Ligan. Sir RD, mamiss ka namin, sir. Sir, ano yung mga future plans mo and at the same time, yung mensahe mo na lang din sa mga police dito sa Western Visayas, sir? Thank you, Marjorie. For now, hindi kita nakikita matangkad kasi nakaupo ka. Nakayos ako
Anyway, let me just reiterate my message, especially in giving my gratitude to our media partners. You've been there for the last 11 months, and thank you for having to inform the public, the community, on what we are doing here in PRO6. You've been the bridge informing our people na tayo dito sa PRO6, yung mga ginagawa natin, is for all for the community, para sa kanila lahat. Now, na-mention ni RD, I am his direct underclass. And therefore, I am a product of the 95. Nakita niyo yung trabaho ko dito, binabanggit ko na work ethics, yun ay dahil sa pag-nurture, pag-aalaga ng Class 95 sa akin. Kaya ako nagiging magaling, therefore yung Class 95, napakagaling yan. So, no doubt about that. So, regarding with my plans in my new designation, I have been already, the Chief PNP has already instructed me. There are so many major events that will be happening for this year, and in that, kailangan na paghahandaan, especially on the security preparation side, security coverage na. Meron tayong BARM, meron tayong BSK, meron tayong ASEAN, meron tayong ASEAN, wala na bang others. Yan ang pinaghahandaan natin dun sa Krabi. So, yun ang magiging bagong trabaho. Maraming salamat ulit sa inyo, sa ating mga media partners. Thank you. Sir, yung sa police natin, sir, mensahe mo sa kanila to support also General Tuanyo, sir. Yes, I already mentioned that earlier, to encourage our 9,200 PNP members in PRO6 to fully support the new leadership of PRO6. I know in my heart that PRO6 will even soar high. Kasi nga, ako, kung nakita niyo akong magaling, yung papalit, napakagaling. So therefore, gaganda at magiging maganda lalo yung PRO6. Sa ating mga kapulisan, buong suporta sa pamamagitan ng inyong kaluluwa at katawang lupa, isuporta nyo dun sa ating bagong regional director. Thank you very much, ma'am. Next, we have Ms. Grail Meleza of Bombo Radio Edicto. Good morning, I'm Grail Meleza from Bombo Radio Edicto. Kay Sir Regan po muna. A follow-up ng questions po with your all achievements and program implemented during your time here at the PRO6. Masasabi ba natin na RD na you are satisfied with all the things na ginawa niyo po sa PRO6 bago po kayo umalis sa pwesto bilang Regional Director RD? Katuwang ng ating kapulisan sa buong PRO6 ay with all humility and honesty, we believe na na-accomplish naman natin yung dapat gawin dito sa PRO6. Like I said, ipagpapatuloy yan ng ating bagong regional director. Hihigitan pa. No doubt about that, like I said. Gagawin at gagawin ng buong kapulisan at sa pamagitan din ng programa ng ating Chief PNP, 7 focus agenda niya, and the organization's mantra na lagi natin binabanggit. Mapapatunayan, may puprove namin sa community ng Western Visayas na PRO6 ay ang bagong pulis para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Thank you, Sir Lincoln. RD, good morning po ulit. RD, as you mentioned, yung mga plans naman ninyo for regionals dito sa Western Visayas, pero meron pa rin po ba tayong mga challenges sa part ninyo since you are new here at Western Visayas? Ano po yung mga nilo-look forward nyo na masasabi nyo na challenges, but then for sure you will overcome din naman po yung RD?
Alam po ninyo, lahat ng rehiyon ng PNP may kanya-kanya mga peculiarities po ito. Makakaiba lang kung paano mo i-implement. Kagandahan lang po doon sa focus agenda ng Chief PNP. Ito yung mga magsisilbing Biblia ng lahat ng police video officers. Katulad dito, sa pagpapatupad kung paano estratehiya ipapatupad mo ito. Halimbawa po, sa panahon ng aking panunungkulan, ang ating pong slogan ay mantra ay yung pong Safer Western Visayas sa pagpapatupad una ng response time. Ito po yung layunin natin, police visibility, para po yung pag-responde ng ating mga kapulisan sa hinaing ng ating mga kababayan ay mabilis. Hinihiling din po ng inyong lingkod, ang sa inyong panunungkulan, na pagtiwalaan ng pulis. Ito po yung pagiging trusted sapagkat iniisip po natin na hindi pagtitiwalaan ng ating mga kababayan, ng ating kapulisan, kung hindi disiplinado at professional yung member ng Philippine National Police. Actually po, ito yung magiging transformative. Kagiban po ng Safer Western Visayas sapagkat sinasabi nga po natin lahat ng hamon na estratehiya na dapat gawin po natin ay dapat isagawa po natin para maging matagumpay tayo. Pero lahat po ito naka-ankla doon sa focus agenda ng PNP at yung kanyang sariling mantra na PNP, mabilis sa serbisyo, tapat at nararamdaman po. Thank you very much, ma'am. Last question, sir, from Mr. Ralph Mosqueda of Life Radio. Sir, good morning, RD. To RD, sir, paano po ba yung welfare ng ating mga kapulisan dito sa Western Visayas during the pamumuno ng Diligan? Yung welfare is napakataas yung mga moral ng ating polis. Paano po sa iyo panunungkulan, sir? Kasama po dyan doon sa focus agenda ng PNP na tignan at pangalagaan din natin yung kapakanan ng lahat ng miyembro ng ating personal dito sa Police Leader Offices. Kung makikita po ninyo, kauna-unahang placing po natin, binigyan po natin ng parangal yung ating mga miyembro dito na dapat bigyan ng parangal. Ito po ay pagpapakita na pinapahalagahan natin yung lahat ng miyembro ng Philippine National Police, maging police non-commissioned officers naman, maging non-uniformed personnel naman. At panglawa po dyan, ay tingin po natin dito dahil classmate po namin yung director ng health service. Yung pong sinasabi natin, bantay kaisipan sa ating pong mga miyembro ng Philippine National Police. Hingi po tayo ng tulong sa ating director ng health service at pati yung si Director Portia Banyaga Manalat, classmate po namin, para palakasin yung health services dito sa Police Radio Offices. Umasa po kayo na sa panunungkulan po ng inyong lingkod para lakasin natin yung tinatawag nating rewards and punishment. Hindi tayo maghahanap ng butas upang pagalitan ang ating mga miyembro ng Philippine National Police because ang uunahin po natin tingnan kung yung mga magagandang nagawa nila at i-amplify po natin dyan. Kasama po dyan yung mga good deeds na ginagawa po ng ating mga miyembro ng PNP. Kung makapansin po ninyo, maraming mga ginagawang kabutihan yung ating PNP pero yung po papasok yung ating pong partnership na hihilingin po namin sa inyo na mag-share sa ating mga kababayan dito sa regional at sa national yung mga kabutihang gagawin ng polis po natin para ma-amplify naman po, para makita ng taong bayan, tao lang din naman ng PNP at may mga gawain din naman para sa ating mga kapwa-kababayan. Sir, last. Yes, ma'am. Relative to what you said, sir, na yung sa mental health wellness ng police, ano ba talaga, sir, yung tangible programs, sir, na feeling ba ng mga PNP? Kasi there are still incidents na involving policemen na relative to their mental health wellness. Alam po ninyo yung bantay kaisipan po, matagal na po ito ginagawa ng ibang regional director. Nung araw pa ako, kahit nung for the last 10 years. Ngunit hindi nabibigyan pansin. Kung makapansin po ninyo, maraming mga involvement lately na na-involve yung ating mga kapulisan. Ang tangible na makikita po natin dito, kapag halimbawa, basic po ito kapag nanggaling po sa operations, wala pong debriefing na nangyayari. So, ang pinaka-importante po sa debriefing, mahalaga po na professional o doktor ang kanilang makausap every after operations. Ito yung gagawin natin. Para po tinatawag natin sa debriefing, makita natin yung stress level. At kung kinakailangan, i-recommenda halimbawa ng mga psychologists, psychiatrists, ng mga doktor natin na bigyan sila ng panahon para magbakasyon, ito po ay gagawin natin. So very basic po. Ang una natin, yung debriefing, every after operations po na isasagawa ng mga miyembro ng taga-PRO6 po. Paano, sir, yung I think some of them, sir, yung iba kasi, sir, involved din yung money, yung utang, yung mga family problem, o ano
Hindi lang naman sir work related sir. Kasi I think mas marami sir involved talaga sir yung money sir eh. Ganito po yan. Alam po ninyo, may background po ako sa finance service dahil ako po ay nag-divisions chief at ng-deputy director sa finance service. At nung ultimately ako po yung naging controller, alam po ninyo, meron tayo tinatawag na salary system sa PNP. Doon po yung datos ng salary system na tinatawag po natin. Ang ginagawa po natin dyan, tinitignan po natin yung listahan ng mga PNP members sa bawat region na tinatawag natin na on the limit ng kanilang base pay o ng kanilang net take-home pay. Meaning, sagad na po sila sa net take-home pay, 5,000 plus yung subsistence allowance. Na dapat po halimbawa 10,000 ang sweldo mo buwan, hindi na po siya dapat bumapagod. Ito po yung mga ginagamit natin na datos, binibigay natin sa commander para i-consider na yung mga tao natin na on the limit ang sweldo, ito po ay yung possibility na prone na po sila sa corruption o sa pagiging mapunta po sila sa maling direksyon. Kaya sabihin po, titignan po ito, magiging konsiderasyon ng mga commander po natin. Huwag na natin ilagay ito sa mga posisyon, halimbawa, patrol, kung saan man nasa ilalagay po natin sila para alisin po natin yung temptation. In that way, makita po natin kung paano sila hihiwas po dito. And yung patuloy, kakasapit ko po mamaya, yung ating po direct chief ng finance service dito, na ipagpatuloy yung financial literacy po natin. Pero ito po, hindi po financial literacy exclusive for the PNP members. Sinasama po rito, ipapasama ko po yung membro ng kanilang pamilya sapagkat whether related or not, alam naman po natin yung ATM ng mga police po, hawak po yan ng mga misis. Meaning, Patian si Brigadier General Randolph Tuanyo, ang bagong regional director sa Police Regional Office 6. So ang aside sa anti-criminality efforts, dapat matagaan man sa igtalupangod ang mental health kag ang welfare sang kapulisan. Kay nakita man sang opisyal no, dapat ang mga pulis bala nga maging kandak ng mga operations kinanglan paidalom sila sa debriefing, may adlaw nga titagaan gid sila sang pahuway kanami no nga makita sang isa ka general ang mga amuni ka simple nga mga bagay nga ti na-ignore nga dapat paubrahon lang nga paubrahon, nainggid nga matagaan sang break ang mga pulis no, hindi lang man ang mga pulis no kundi sa iban pagid nga mga opisina dapat ma-recognize nila nga hindi nami sa mental health sang mga empleyado kung puro lang paubra. Dapat may breather gid. Makapahuway ang mga empleyado kay pareho man na sa sa salakyan. Sige lang biyahe nga way pahuway. Mapalyar man ang salakyan, di ba? So aside sina may financial literacy pagid. Nami kay ang management sang kwarta. Hindi lang ang pulis kundi ang asawa kay sa nasiling ni General Tuanyo ang nagauyat sang ATM sang mga pulis, asawa nila. So sino naga-manage? Ang mga asawa. So dapat matudloan man sila. Pinaagi sining mga financial literacy seminar nga patigayunon sang PRO6. So nami no kay suportahan man sang pamunuan sang PRO6 ang kinahanglanon sang mga pulis para nga mangin productive sila sa ilang trabaho. Minutos makaligid sa taknang alas 2 hapon ang iban pagid nga mga balita apat paton sa pagbalik sang programa Bantay Banwa. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious US music chart. The Rockefellers is composed of 4 brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert, and their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang Killer Joe. That was in 1963. Halos 5 dekada pa ang lilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This
This is when Charis Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 Albums. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Dagling Kaalaman, knowledge in a snap. Alam ba ninyo na noong October 26, 2025, opisyal nang naging ika-11 miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang Timor-Leste o mas kilala bilang East Timor matapos ang mahigit 14 na taong paghihintay at proseso bago ang full membership sa regional bloc? Masayang tinanggap ng mga lider ng ASEAN ang bagong bansang ito sa ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia kung saan nilagdaan ang formal na deklarasyon ng pagsapi. Ayon sa mga opisyal, ang pag-anib ng Timor-Leste sa ASEAN ay simbolo ng mas malalim na pagkakaisa at kooperasyon sa Timog Silangang Asya at pagkakataon para palakasin ang kalakalan, seguridad at pag-unlad ng rehiyon. Ito ang unang pagkakataon mula pa noong 1999 na may nadagdag na bagong miyembro sa ASEAN. Isang makasaysayang sandali para sa buong rehiyon. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Dagling Kaalaman, knowledge in a snap. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng may sustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon, para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor kasi healthy nanay, ganda buhay. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s?
composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven with 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with the new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA at nang himpilang ito. 48 minutos magkaligat sa takna ang alas 2 sa hapon. Padayon kamo nga nagapamati diri sa gyapon sa programa Bantay Banwa. Rain or shine, nagpakita sang nagmi nga performances ang mga tribo, mga hubon. Pakita no sang pride sang isa ka Gimarasnon kag world class nga talent. Kiti rain or shine, padayon ang performance sang mga hubon sa cultural competition. Kita nilang ila unstoppable energy, ang ila passion kag unforgettable performances. Nag-prove no sang spirit of Guimaras shines brightest through every challenge. Mula na galing last year nagulan, subong nagulan. So dapat we hope may mga adjustments no. Or kundi abing mayo nga venue abi or isaylo sa nasiling ko na kainay balik sa aga. Kay kun aga way gawa ulan. Galing ano gid kada Mayo nagaulan gid nga daan pero kun isipon mo naman kada kun aga ibutang medyo terrible gyud man ang init pero mula na galing gamay nga ang sakripisyo para sa mga performers siguro kaya unlike din nagyang pilagawa ka judging area ang padulungan nila ari sa Banwa naman or sa probinsya ng Guimaras isa ka judging area lang so I believe with the leadership sang governor Governor Lucille Nava nakita nila ini no iti lain pagid abi kong what if wala nagulan pag presentation or what if aga gimbutang pero diri mo makita nga padayon no nami gid ang performances nila sa sining 5 ka tribo kag ang nagdaog mga kabiyanan second runner up Hubon Balsahan sang Sibunag. First runner-up, Hubon Bulantihan sang Hordan. Kag ang champion, Hubon Palayag sang Buena Vista. Alin sa vibrant choreography to powerful stories. Nami giman ang storya sang Buena Vista. Kay kung may baluan no, sa aton nga mga kauturan labi na mga nakakita, nakalantaw sang performance sa Guimaras Provincial Capital Grounds. Kag ang mga nakalantaw sa online, makita ninyong ang isa gid nga nakakuha gid sang atensyon sang aton nga mga pumuluyo ang pagkulob bala sang pump boat August 3, 2019 kag sa tunga sang sina nga mga trahedya padayon nga nagabangon ang mga Gimarasnon kag amo na sa karon may pila na ka mga pila na ka mga pagbag-o sa mode of transportation dira unsang una pump boat subong fiber vessels na kag amo na no nag-adjust man ang mga pumuluyo
Kiti isang unang pilala na 40 sa isinta lang na iyang capacity pero subong yung mga dalagko pagid nga mga vessels nga makabiyahe no sang mga dumuluong, mga turista kag syempre mga residente. 52 minutos makaligat sa takna ang alas 2 sa hapon. So congratulations gid sa tanan nga winners. 1.5 million no ang prize ang nagkampiyon. 1 million sa first runner-up kag second runner-up 500,000. Kag consolation prizes naman matig 250,000 pesos. Iban pagid ng mga balita, patpato naton sa masunod nga edisyon sa programa Bantay Banwa. Pinapasalamatan tang aton mga kauptanan sa technical side sa studio engineer Roy Louis Caipang sa transmitter Mr. Jeffrey Betita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.